Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 5 to 11, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po, nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Bawakan niyo ang inyong isipan. Energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tingnan natin na yung energy. Anong energy niya this week? Please show me, show me, show me. Taurus energy this week. Please show me. October 5 to 11. Ay! Bakit? Ano yan? Nangyari? Energy mo this week, mukhang may pagtatampuhan, ano? Pwedeng magkikim-kim ka ng nararamdaman, pwedeng magkakaroon ng tampuhan, hindi pagkakasundo, ganyan. Medyo low yung energy mo sa akin, it's emotions, no? Napaka-emotional. And then, syempre, andito rin yung sitwasyon na pwedeng magsiselos ka o magkakaroon ng selosan, pwede rin na may mga lack of control situation, may mga mapanghinaan ka ng loob no? Sana hindi ka makasakit, syempre, di ba? Or andito rin yung, alam mo yun, yung parang, kung dati nahando yung saya, ngayon hindi ko nakikita yung saya sa'yo, kasi may mga kikim-kimin ka na bagay. May lungkot, pain, emotional, may mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari, pwedeng may pang-aabuso kasi, no? Pwedeng aabusuduhin mo yung sarili mo, o may taong mga abuso sa'yo, or ikaw mga abuso. Handito rin yung mga magkakaroon ng mga pagiging exaggerated situation, ganyan. Sa iba sa inyo is magkakaroon kayo na pabago-bago yung isip nyo. Yun. And then energy mo rin, depression. Heartache, depression, lonely, conflict. Pwede magkaroon ng conflict. Hindi nga tulad na sabi ko rin, lungkot It's more an emotional pain. Pwede rin na nagkaroon ng breakup, or pwede rin na masasaktan ka o makakaramdam ka ng pain this week. Sa iba sa inyo. You're in a painful. Meron nakakitang tao na may tattoo dito. Braso, kamay, parang yan. Anong parating sa kanya? So, iba sa inyo, hindi daw kayo mapapakali. Or may tao dito na, parang, siguro kung may nararamdaman kang emotional, hindi ka, parang mananahimik ka, hindi ka kikibo. Parang magsisenti ka, ganyan. Parang siguro ayaw mo sabihin sa iba, yung nararamdaman mo, sarilihin mo, mga ganyan. Ano ang parating kay Taurus? Maaari may mga, salbawa, masama loob mo, sarilihin mo yun. Parating po sa kanya. Bayan. Ano po ang ibig sabihin? Okay, ang parating sa'yo, universe, pwede explain mo sa akin to. Okay. Parating sa'yo, marami kang isipin na bagay-bagay. Magkakaroon ng hindi pagkakasundo. Pwedeng sa magkakapatid, pwedeng sa anak,
pwedeng sa kasama sa trabaho, pwedeng magulang or karelasyon mo ito. A person who's connected, syempre sa'yo. Magkakaroon ng pagtatalo, disagreement, battle, o hindi pagkakasundo. Ako nakikita dito. Meron din ako nakikita dito na taong magparating, bitter. Siguro iba sa inyo iba makakaramdam yun ng katamaran this week. Siguro sa sobrang pagod, o kaya yung parang ayaw mo munang pumasok sa trabaho, pwedeng ganun, o kaya ayaw mo lang makapag-communicate, basta may katamaran. Sa iba sa inyo is, may tao na magiging cold sa'yo, or ikaw ito, ganyan. Madami kang isipin pero ang gulo. Yeah, may gulo. May gulo, may away, o marami ka lang isipin na bagay. No? May tao na ikaw ito or siya. May taong hihingi ng tulong. Pwede ikaw ang hihingi ng tulong, o hingi ka ng pabor, or siya ang hihingi ng tulong o pabor sa iyo. May tao. Gano'n, kasi may collaboration, dealing, pag-uusap, partnership. May gano'n. May third party? Titingnan natin yung sa lab mo ha, mamaya. Diba dito parang, tingnan natin. Yun ang parating sa iyo, sa nakikita ko dito. May taong mataas ang ego dito, no? Mataas ang ego niya, may taong, hindi ko lang alam kung ikaw to, pero may mga pag-uusapan kayo related, something territorial. Yun ang nakikita ko. Pwedeng may maiirita sa'yo or maiirita ka. Or may maiirita sa'yo or ikaw ang maiirita. Aggression. Ganyan. Ano dapat iwasan ni Taurus this week, universe? Okay. May pag-uusapan rin kayo dito related to money, ha? Ganyan. May matanda ako nakikita. Matanda. Pwedeng ikaw ito or someone. Baka yun yung mapag-uusapan nyo. Territorial, money, bahay, lupa, or trabaho, parang ganyan. Basta dun sa related siya dun. Uy, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan this week. Siguro yung pagmamadali ng mga bagay-bagay. Don't rush. No, ibig sabihin, huwag ka masyadong magmadali. Na makamit mo yung isang bagay, isang sitwasyon in life. Pero, gawin mo, actionan mo. Yun ang sinasabi dito. Kasi hindi naman lahat is na kukuha sa madalian. Halimbawa, wala kang pera, gusto mo na madalian. Halimbawa lang hindi ko naman sinabi na gawin nyo. Yan. Ang gagawin mo dahil sa wala kang pera mandudugas ako sa wallet ng tatay ko. Mandudugas ako sa wallet ng nanay ko. Diba? Wag ganun. Kunyari. Example ko lang yun. Yan. Hindi lahat minamadali. Yan. Wag kang magmamadali. Yan. Siyempre, iwasan mo yung panghinaan ka ng loob. Iwasan mo ma-out of control ka. Iwasan mo yung mga bagay na imagine ka lang na imagine pero wala ka namang ginagawa at wala ka namang ina-action. Ganyan. Iwasan mo yung magkakaroon ng moody type o yung mga taong nagkakaroon ng moody type o yung pagtatampo, iwasan mo rin yun. O yung mga taong matampuhin. Yung pagiging over-emotional o yung mga taong over-emotional o yung exage, tulad ng sabi ko kanina, may exaggeration. Pagsiselos, siguro iwasan mo. Siguro, isa rin yung iwasan mo yung kung may mga bagay na gusto mong sabihin, magsalita ka in a good way. Magsalita ka na bukal sa puso mo or yung mahinahon, ganyan, para hindi magkaroon ng conflict or hindi magkaroon ng gulo or hindi pagsimula ng apoy, ganyan. Siguro in a good way, ganyan. Kung wag ipilit yung mga bagay agad-agad kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, hindi siya makakagot. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa pera mo rin.
No? Iwasan mo rin yung gagawa ka ng isang bagay o mag-a-action o magdedesisyon ka ng isang bagay na hindi mo pinag-isipan at nang walang kabuluhan. Minsan may ginagawa tayo sa buhay natin na parang walang kabuluhan. Parang gusto lang natin gawin. Mga ganun sitwasyon. Diba? Tingnan natin when it comes sa love. Love. Iwasan mo panghinaan ng loob, ha? Love. Kamusta ang love? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love this week ni Taurus Universe? Love, Taurus. Ano po ito? Iba sa inyo, single? Iba sa inyo, patay na. Kumbaga, kung talaga nagkahiwalay na nga. No. Kaya nakita ko pala yung single. Alam mo kung kayo, iba sa inyo, nagkahiwalay na kayo to. Either namatay siya o nagkaroon ng third party. Yun. Pero you still holding or vice versa tayo, no? You still holding dito sa tao na to, no? Andun pa rin yung pag-iisip mo sa kanya. Pero ang di ko lang alam why, ikaw or siya, no? Medyo mataas yung pride. Mataas yung pride ng isa sa inyo. May third party talaga. Okay. Feel sad, ano? Ang nakikita ko dito. You still missing o namimiss ka niya o naaalala ka niya. Pero ang nakikita ko dito, naku po. Talaga. Stuck pa to. Kung ito is namatay, stuck pa to. Wala pa siya, hindi ko pa nakikita yung destination niya. Hindi pa. Medyo magulo Magulo yung sitwasyon niya Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. As in, ang gulo. As in, stuck pa ito. Hindi ko alam why, pero hindi siya masaya, no? Sa nakikita ko dito. Meron siyang inaayos Hindi ko alam or may gusto siyang ayusin. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi may pagsisinungaling talaga, no? Nagkaroon ng pagsisinungaling. Nag-lie, dishonest. Kung kayo talaga is hindi siya nawala, halimbawa, hindi siya nawala, may third party. Sa ganun din naman sa namatay, no? May third party rin siguro to. Pwede nagkaroon siya ng secret relationship or may third party na alam nyo. Yan. Naging salbahe itong tao na to sa nakikita ko. Maring itong tao na to alam mo yun yung hindi ko alam kung matalino ba siya or yung talino niya iginamit niya sa kabobohan. O di ba ang sama ng bunganga ko? Ganon. Kasi minsan 'di ba, minsan akala natin tama yung ginagawa natin pero mali. Kasi ano siya, parang para sa kanya tama yung ginagawa niya. Parang siguro dahil sa taas ng pride niya, hindi niya nakikita yung mali niya. Yun ang nakita ko dito. Kung kayo is hindi talaga siya namatay or nandyan, ganun din naman. Pero gusto kanyang kausapin. Still holding, or maybe this is you, still holding. Ang nakikita ko dito, gusto niya ng union sa'yo, no? Yun. Pero I don't know why, pero nagba-back and forth kasi yung situation niya, no? Back and forth kasi natatakot siya na magkaroon ng rejection sa'yo. Or ikaw ito. Kung kayo naman is in relationship, syempre single talaga iba dito, no? Kasi ito mo, single siya. Kung kayo single, may makikilala kayo. Sa mga magkakahiwalay, gusto niya makapag-ayos sa'yo. Kung kayo, ay sa mga nawala rin sa buhay, kasi parang may ginaayos siya. Parang may mga ginagawa siya na something task. Hindi ko alam why pero may ginagawa daw siya. Kaya medyo, magulo. Magulo yung destination. Hindi ko pa nakikita yun. Hindi pa ito nakakatawid sa liwanag, oo. Pero pinipilit niya maka-escape dito. Pero may mga gusto siyang i-discover, i-recover.
Pero may ano ako din nakita, dalawang bata. Bata? Isa? Dalawa? Parang ganun. Bata. As in. May bata ako nakikita. Mayroon din ako nakikita na, well, bata man siya o malaki. Kasi dito rin to si King eh. Babae man to o lalaki yan, dito rin si King. Bata tsaka isang middle age. Ganyan. Pero, kung ilan, ano man ang taon niya, no, dito sa sitwasyon na to. Gulo kasi naisip niya eh. Sa mga magkakarelasyon, isa sa inyo mataas din ang pride. Hindi ko nakikita yung stable nitong relationship na to, no? Hindi ko alam why, pero kapag nag-aaway siguro kayo, isa sa inyo nagiging mapagkumbaba. Kasi isa mataas ang pride, isa mapagkumbaba. Isa, hanggat maaari, inaayos niya yung gusot ng relationship. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, hindi niya kayang pakawalan yung relationship na to. Still holding. Kahit na nagkakaroon ng mga gulo o hindi pag-uunawaan o nagkaroon ng mga changes in this relationship, still holding niya tong relationship na to. Oo, maraming iniisip, maraming magulo yung pag-iisip ng isa, no, ang nakikita ko dito. Pero andun pa rin yung nagkakaroon kayo ng peaceful, no, nagkakaroon ng pagsasaayos. Yun ang nakikita ko dito. Parang may boundary yung isa sa inyo, no? Taurus. Alam mo kasi may tinitingnan ako dito eh. Parang, kung kayo is, siguro in the past, ang nakita ko, hindi ko alam kung ikaw or there is someone, maaring in the past to or maari din naman sa iba-ipas na to sa iba mangyayari pa lang. Sana wag naman mangyari. May tao na ilang beses na siyang nalaglagan. May tao na ilang beses siyang namatayan o pinalaglag o nalaglagan. Pwedeng nalaglag dahil sa stress, pwedeng ganun, pwedeng nagpalaglag o nawala ng ganun ang nakita ko. Ilang beses man siya, isa, dalawa, tatlo, apat man yan, o 5 man yan, 3 man yan, yun ang nakikita ko ha. May taong ganun. Pero sana, kung tapos na sa iba, next time, ingat na kayo. Kung hindi pa nangyayari sa inyo, this time, kung nagbabala kayo, mag-ingat kayo. Okay. Iba sa inyo is maaring nagkakaroon kayo ng thinking about na gusto ko naman magpahinga, ganyan, mag-relax, mag-travel, kaya maaring nandun kayo sa point na nagkakaroon kayo ng option, na gusto nyo, naghahanap kayo, dito kaya ako hindi man siya ibang bansa, pwede siyang travel sa malalapit na lugar, pwedeng ganun, yun. Maaring you're thinking about traveling or you're thinking about mag-rest, magpahinga, mag-holiday, ganyan. Yun. At syempre, bigyan mo naman daw ng time yung sarili mo. Sinasabi dito, no? Take time, space sa sarili. Mag-relax ka, mag-recharge ka. Siguro ito na yung time na pagkakataon na kailangan mo naman ng peace of mind. No? May mga sitwasyon na indecision ka, may mga sitwasyon na magkakaroon ng cancel or delay, o may cancel or delay situation, baka nga kung travel yan, o may mga ayusin ka bagay-bagay cancel o i-delay mo muna yan, ano? You're staying put na being held back ka sa nakaraan. Pwedeng ganun sa iba. Nagkakaroon ng self-doubt. May mga, nagkakaroon kayo ng few options in life. May mga unfinished business ka talaga. Bakit palagi ko nakakikita sa'yo yun?
Uy, ano po? Halalala. Universe, pwedeng explain mo sa akin to? Ay, Galileo. Okay. Okay, someone spying, ano? You spying or someone spying? Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, may sad ako nakikita sa iyo. Siguro there's in the past, may past na sana puro past na yan ate. Ako rin, kahit ako gusto ko past na to. No? May mga hinihiling ka sa buhay mo na siguro hanggang ka sa point na sana makamove on na ako, sana hindi na ako malungkot, sana ganito, sana ganyan, sana ganoon. May taong humiwalay. May tao na umalis, humiwalay, bumitiw, parang gano'n ang nakita ko dito. Pero may isa dito na hindi pa nakaka-move on. There's a bad news. There's an empty drain or may pag-isolate sa sitwasyon. Siguro iniisip mo na, universe, bakit gano'n? Hanggang ngayon, hindi ko pa natatanggap yung kasiyahan o yung mga hiniling ko sa buhay ko. Pwedeng gano'n, ano? Yung iba dito parang hindi kontento in what you have this time. May mga unfulfillment situation din. Pero it's more on sadness ito. Minsan, ang nakikita ko sa'yo dito, pinapakita mo sa harapan ng iba na masaya ka, okay ka, fine ka, pero deep inside, ang lungkot-lungkot mo. Meron ka mga lungkot na nararamdaman pa rin hanggang ngayon sa nakikita ko. Pinapeke mo na lang siguro minsan yung happiness mo, ganyan. Maybe you're stagnant. May mga bagay na hindi ka pa makaalis. May mga sitwasyon na hindi mo kayang mag-let go, hindi mo kayang i-withdraw, ganyan. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Ba't ang sad mo naman? Ba't gano'n? Basta mag-focus ka lang sa pangarap mo. May nakikita rin kasi ako dito na may mga tao or may tao na matataas ang ego. May mga tao na ayaw talaga sa'yo or ikaw ito, ayaw mo sa kanila. Siyempre, ako rin naman yan. Kung ayaw mo sa akin, hindi ko pipilit sarili ko sa'yo. Ayaw ko rin sa'yo. Yung mga conflict ako nakikita, may mga tao na gusto. There's a competition eh. Pwedeng sa love life, may kakompetensya ka sa karelasyon mo, or pwede rin sa trabaho, may mga tao na nakikipagkompetensya dahil magaling ka at ayaw nila magpatalo sa iyo, or maybe this is you, nagkakaroon ng mga disagreement, or handun yung for motivation mo, huwag ka mapanghihinaan ng loob. Kung ano may mga nangyayari sa buhay mo, ilaya mo yung sarili mo doon. Try to make it balance. Ito na yung, start a new beginning in life. Diba? May mga bagay na kailangan na kasing ikat. May mga bagay na kailangan mo nang tumahak ng bagong direksyon sa buhay. Universe, ano to? Aba? Ganun? Uy, devil. Nakakadalawa ka na sa akin, devil. Dalawa na yan, lumabas. Dito sa sitwasyon mo, may malalaman ka daw katotohanan. Handa ka na ba? Sabi ganun. Or maybe naman na, alam mo naman na, may alam kang katotohanan, pero bulag-bulagan, effect ka lang. Ganyan. May malalaman kang katotohanan, ang sinasabi dito, may tao na matatas siyang magsalita pero sinungaling. May tao dito na malapit sa iyo na magpapakatotoo sa iyo. Pwede ikaw to ha, pwede ikaw ito or pwedeng siya. Magpapakatotoo. May sasabihin siya sa iyo. Pero totoo. Ano ba yun ate? Ewan ko sa iyo. Di ba kung kasama ka, di araw-araw katang tinaro. So, joke. Pinagod si ate, no? Syempre, nandito rin yung institution na sinasabi dito na you need to be independent, no? Huwag ka mag-isolate. There's a cheating situation ako nakikita. Pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa karelasyon, or pwedeng sa kapatid, sa anak. Sino man yan, there's a cheating situation ako na nakikita sa iyo. There's a frustration, pero ang iba sa inyo is alam nyo naman daw ito
Alam nyo kung paano nyo babaguhin yung cycle. Focus sa your target, no? Ano ba yung target mo? Siyempre, to start a new beginning in life. Well, this is the time. Iba sa inyo, maaring kayo is tatahak ng bagong journey sa buhay nyo. O pwede naman sa inyo is nalilito kayo. Hindi nyo pa alam kung saan at ano ang gusto nyo gawin sa buhay. Hindi nyo alam kung paano nyo susolusyonan o i-pursue yung mga pangarap nyo o yung paano magsimulang muli. Pwedeng ganun, ano? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yung mga pagkalito, anxiety, ganyan. Or stress, pwede. May mga delay kasi sa'yo, no? Huwag nyo to pabayaan yung inyong social life, ganyan. Kung ibig sabihin, may mga time na kailangan mo rin magsaya. May mga time na kailangan mo din mag-relax, tulad ng sabi ko sa'yo kanina. Don't be stuck. There's a stuck trap situation. Ang nakikita ko dito, may tao makasarili sa Kim. May tao na siguro iba sa inyo, gusto niyo mag-umpisa na ano, ng social media or ano ba, Facebook, TikTok, Reels, YouTube, pwedeng ganun. Gusto niyo mag-umpisa pero hindi niyo magawa o hindi niyo pa na-umpisahan. Sa iba naman sa inyo, if meron na kayo, medyo siguro it's time to something change ang gawin mo. Ano ba yung niche mo? Ibig sabihin, mag-focus ka sa viral niche this time para mas more siyang mag-success sa iba sa inyo. Or magkaroon ka ng mga new idea. No? Kailangan mo rin kasi sumubok ng mga bagay-bagay. Di ba siya may malalaman yung katotohanan? Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, yes, magkakaroon ng, hindi naman ganun kabigat, pero konti, at least, di ba, at least meron pagbabago. Kasi magkakaroon ng development when it comes sa money mo, sa nakita ko dito. Pero sinasabi rin ni Card na kailangan mo rin mag-action, di ba? You need to be aware. Pero mangyayari yon if you're aware. Or mangyayari yan kung mag-action ka. Yes, magkakaroon ng pagkagaang o magiging magaang unti-unti yung kaperahan mo this time. As long as alam mo how to organize your money, ha? Dito, sa nakikita ko dito. And then also, magkakaroon ng renewal. There's abundance. Abundance is hindi man siya malaki. Malit man ito. There's abundance coming. Ang nakita ko ito, may mga idea ka na gagawin eh. May mga idea, opportunity, something. Baka iba sa inyo is yung sabi ko, parang may mauumpisahan kayo na bagong creativity in life. Pwedeng business, pwedeng YouTube or networking yan, social media. Yeah, may mga gagawin kayo with your own this time, ano. Kung ano man yung idea na yun, actionan nyo siya, i-pursue nyo, no? Kasi there's a victory and success happens sa buhay mo. Ibig sabihin, ito lalago or magpursige ka or you need to pursue itong sitwasyon to kasi you will be success. Hindi man siya sa ngayon, within that 3 years, or 3 months, or 9 months, makararamdaman mo yung yung successful nun. Pwedeng 1 year, ganyan, sa iba sa inyo. Anything na you want to pursue, gawin mo siya, you will be success. Kailangan mo na rin mag-action. No? Sa pera mo, magiging okay yung pera mo. Do something your fashion. Yung ikakasiya mo, ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Kasi you will be success in life. Do your fashion. Ha? Take it action, ha? Moving forward is needed. Arigato namaste. God bless.